Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat. Tayo ay mag-ungguyan. Alam niyo yung kantang Pitong Gatang? Ito ay hindi chismis na pinag-uusapan lang. Oleleho, walang labis, walang kulang. Ibang lyrics nun. Dito sa ungguyan, pag mag-ungguyan, kaya kanta natin ungguyan muna. Ha? Inuunggoy na tayo ng ating presidente tsaka mga tao niya. Si Gay, si Matibag, yung mga attack dog niya, mga aso. Inuunggoy ng mga Pilipino. Inuunggoy tayo kasi klaseng issue. Kaya nga, suspetsa ko, baka pinapatay din ni BBM si Mima Alicia eh. Para lamang mabaling atensyon ng tao mula sa mula sa flood control. Pinipilit niya todo yung impeachment. Ganun po yun. So pakinggan muna natin ang ating musika ng bayan. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na Ngayon, good morning. Totoo kasing tirador, More power. totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Ay, magandang umaga, Mapia Kapipita sa kay Bapa Ingkong Binago, yan sa Nalus, Kemba, Mapia Kapipita sa mga Pagariakan, sa Balot Island, Nanginginig Insala, kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo. pasensya ka na Benito, Balot Valencia. Ikaw pong binayaran, ako po hindi binayaran. Yung mga vlogger na pinaniwalaan mo, binabayaran sila ni BBM. Kasama din si Kainso. Yan, si Mama Alicia. Yan, binayaran ni BBM yan. Ang handler nila si Mike Cervera. Yan ang bibigyan ng pera sa kanila. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Sino ba kakampen mo? Benito Valencia. Kayo mga pink, dilaw, mga bakabayan ko, no? Dati kayo ay dati ang mga Marcos Luis na nagsisigaw na Marcos pa rin. Kayo Marcos na rin. Di ba? Benito Valencia. Kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit. At alam mo ba kung ano nakapagbaliktad kay Mima Alicia? Bago siya naging anti-Duterte.
yung pera na binibigay ni BBM sa kanya sa pamamagitan ng mga vlogger manager nila na si Mike Cerveza. O yan, ladies and gentlemen, talagang bastusan na itong sistema sa buhay natin. O ito, ano natin, i-share natin isa. Yung isa pang musika natin, nagawa ni Gab Adalia. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Yes! Mario Morales, good morning. Nomar, shout out from Tituan, Zamboanga City. Buenos días a todos para sa Zamboangueños, Zamboangueñas. Ayan, dire-diretso tayo. Okay, ang nangyari ay serbo muna natin yan. Ang nangyari po kasi sa atin ay inuunggoy na tayo. Nagagalit silang lahat kasi tinawag tayo ng mga grupo ng mga Chinese sa AI, gumawa ng AI, at tinawag tayo mga Pilipino na unggoy. Galit ba kayo dyan? Kung ako, hindi ako nagagalit dyan. Kaya sa akin, tinawag ako kalbo, okay lang yan. Tawagin kayo unggoy, okay lang yan. Eh di, sagutin na sila, welcome, how are you, my yellow brothers? Brother sila ng unggoy, di ba? Pero ang problema sa inyo, bakit kayo masasaktan? Okay lang po yan. That is not, I do not consider that as discrimination. I consider that as kantyaw-kantyaw lang yan. At for me, I will take that as a challenge to be inspired to do more. Pero sa atin, ang problema lang, how can we do more kung tayo ay inuunggoy? Ang pinakamalaking nakawa na nangyari sa buhay nating Pilipino, ito mas malaki pa kay Marcos Sr., itong trillion na nakawan sa flood control projects. BBM, ano na naman sabihin mo ngayon malapit na yung 27 July, magsusura ka na naman. Ang huling sinabi mo, mahiya naman kayo! Ano naman kaya sabihin mo ngayon? 365 days na? Ano na sabihin mo? Wala na. Sa tingin, pustaan tayo. Walang sasabihin tungkol sa flood control dyan. Ito pa na bumabagsak ka na. Negative. Ang ayaw sa'yo ay 45%. Grabe. Nag-negative 27 ka na ngayon sa SWS na records. Ay, nako. Anong klaseng tao ito? Hindi ka ba nahiya? Ang kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha mo. Kung ako matagal na ako nag-resign eh. Kung ako, Jay, pag ang tao, umaalma kung ako presidente, kahit suspetsa lang na hindi totoo, mag-resign na ako. Bakit ko pa ipipilitan sarili ko? Yung pagdududa pa lamang ay sinyalis na po yan na bumaba na ang reputasyon mo.
ang integridad mo kini-question. Di ba, Dario Arellano? Dapat nag-resign ka na. Risa Ricaport. Ganun na ho, kasimple dapat ang ginagawa natin, hindi na patunayan mo. Halata na po, klarong-klaro na malita. Ito bago grabe yung pang-unggoy-unggoy mo sa Pilipino Dami-dami mga insidente pinapagawa mo. Naalala ko kung tuwing may malaking banat laban sa kanya, pinalabas niyang kwento na naaresto si Saldico para lang mawala sa isipan ng tao. Anak ng... So ngayon, ang style mo talaga, lukbo. O ngayon, ito, unang-una, hindi ko alam kung maniwala ang kaibigan ko si Ingkong Binago. Ingkong Binago, bapa. Baka tawan ka, BBM? Maniwala ka ba si BBM na hindi nagnakaw? Ngayon, ganito lang ho kasimple. Very clear na siya ang pumipirma. Siya ang pumipirma ng budget. Ang budget, hindi magagamit kung walang pirma niya. Kasama sa mga budget yan, umabot pa ng trillion-trillion ang budget sa pagpagawa ng tulay. Flood control. Ibig mo ba sabihin, nagnakaw na ang lahat-lahat sa baba, hindi mo alam? Kung gano'n na mangyari, Jay, kahit hindi ka nagnakaw, katibayan lang yun na wala kang kwentang presidente, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Mag-resign ka na lang. You are incompetent. Tapos, bago 2024, resuna mo, nagyabang ka, natapos na ang 5,500 flood control projects. Sabi ni Chubby Chingson, pinuntahan ko lahat ng probinsya. Kasi dating presidente ng Liga ng mga probinsya, si Chubby Chingson. Wala siya nakita kahit isa. So, nangyari, lalong nabisto ng Pilipino nung umulan, sunod na bumagyo. Baha ang buong Bicol ng Bagyong Christine. Hagip hanggang Batangas. Wala. Doon mo makikita na namimigay ng pera galing din sa flood control. Ito si Villapuerte. Anong pangalan ni Villapuerte na bigay ng... Akalain mo, imbis na pagkain, ibibigay sa mga tao. Sumakay sa bangka, umikot, namigay ng tig-500. Saan ka makabili ng pagkain sa Bagyo? Alin mo ang 500? Grabe to si Villapuerte Ganon po yung mga magpang-unggoy ninyo, isa lang sa limba na pang-unggoy ninyo. BBM, ikaw po ang pumirma. Kaya ikaw din ang respondent superior dito. So ngayon, ganito lang kasimple. 2024 ka nagsabi na may 5,500 project flood control na natapos. Ngayon bumaha. Wala kang ginawa. Tapos umabot sa 2025, sabihin mo, kung hindi mo kuno nabisto ay hindi namin nalalaman. So ikaw sabi, mahiya naman kayo! Kapal na mukha mo magsalita ng ganun. Tinatapon mo. Lahat po dyan, kinasangkapan mo lahat ng mga kawatang congressman at may senador. Kinasangkapan mo yan para sabihin mo, hindi ka nag-iisa, BBM. Lahat kayo magnanakaw din. Ay, nako. Kaya nga, gusto ko lang i-quote si Kiko Barsaga. Sabi niya, bakit tayo magagalit na tawaging unggoy? Ang ayaw ko lang ay gawin tayong inuunggoy tayo sa flood control project. Tapos sabi naman ni Attorney Edward Chico, isang magaling na komedyan, ay, bakit? Bakit ka magagalit kung tawagin tayong unggoy? Josephine, bakit ka magalit tawaging unggoy? Hindi naman sila unggoy buhaya naman sila. Nagagalit ang buhaya tawaging unggoy.
Sabi, hindi kami, kung si BBM, hindi kami bayag, hindi kami bangag. Sila, hindi kami unggoy, buhaya kami. Anak ng wetching. O, ito pakita ko sa inyo isa-isang pag-unggoy ninyo. Mga weak packs talaga kayo. Pero bago lahat, patugtugin ko muna itong yung kanta ko kay Sarah. Kasi sigurado ako mananalo sa presidente. Matutumba, mababasura lamang po impeachment. Kahit anong gagawin ni Lisa Marcos, hindi niya mapapakonvict si Sarah. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Ayan po, ang katotohanan ay tayo po ay niluloko, inuunggoy tayo ng ating gobyerno. Kaya dapat yung unggoy umalis na. So nakakita ka na ba ng presidente na unggoy? Unggoy na bangag pa? Ay, nako. Ang isa sa pang-unggoy ninyo, inimbestigahan nyo si Sara sa impeachment na halata na ngayon. Wala kang ebidensya. Hanggang ngayon. Paano ba ginawa nyo sa Article 1, Article 4 na grave threats? Wala naman kayo napakita na killer, na na-hire. Wala naman kayo pinakita na katibayan na walang dahilan si Sara sa pagsabi na nakausap niya na ang tao na magpapatay kay BBM, kay Lisa, at kay Tambaluslos, na ipakita na may dahilan siya. Kasi ipinakita mismo ng testigo nyo na nauna pa, bitbitin ninyo si Zulaika papunta sa bilibid ng mga babae doon sa Correctional Institute for Women. Siyempre, umiyak yung abogada na chief of staff ni Sara. Nag-init ang ulo ni Sara kasi matagal na silang samahan ni Zulaika. Nung naging vice mayor si Sara sa Davao City noong 2007, si Zulaika po ay kanyang secretary to the vice mayor. Siya ang secretary ng council. Nung naging mayor siya, ito rin si Zulaika ang kanyang administrator. So ngayon, president siya, ito naman ang kanyang chief of staff. So ibig sabihin, kung mag-president si Sara ngayong 28, si Zulaika ang sigurado ko na magiging executive secretary. Ganun lamang po, kasimple lang yan. Siyempre kasi ang executive secretary, sa lahat po ng mga pwesto sa gabinete, yan po ang pwesto na kailangan na pinakamataas na tiwala ng Pangulo ng Pilipinas. So ngayon, titingnan natin isa pa pang-unggoy ninyo. Ito, parang unggoy, mukhang matching. Sabi niya si Kiko, pupursige kayo ng impeachment, wala naman kayo pala ebidensya. Sabi ni Kiko kay Attorney Sheila Season, just a reminder to everyone that the technical rules of evidence do not apply strictly in impeachment court proceedings. Sinagot siya ng abogada, hindi po technical rules yung aking ini-invoke dito. Actually, it's substantive dahil ito ay nakasandig sa ating saligang batas. Ay, abogado ka naman, Kiko. Bakit ka nagpakabubo? Nako. So, ito naman ang isa pang unggoy. Ang isang style nila, pag sa pangunggoy nila, ay gumagawa naman si Melvin na tirador nila, na aso nila, na mga diskarte, imbestigahan niya daw si Alan Peter Cayetano. So iyan ang isang pang-unggoy niya para mawala naman ang atensyon ng tao sa flood control. Yan
Ito, Sir Ben. Ayan. Yan. National Bureau of Investigation launches a probe into alleged irregularities in the 2019 Southeast Asian Games. But at least two senators Pangagnaunggoy. have questioned the timing Let's of be the friends. investigation, which comes amid the impeachment Alvaro trial of Vice Sanceta. President Sara Duterte. What triggered the probe and what can we expect from NBI Hindi po ako naninira ay directors, the NBI trustworthy. directors rather, Ako'y nagsasabi ng testimony in the totoo. trial next week, specifically Kailanman on po ang Tuesday. pagsasabi Let's get ng on totoo point ay with hindi NBI paninira. Director Melvin Matibag. Director, good to have you again. Welcome to the show and thank you so Itong much for your gagong time. ito, natatawa po. Good evening, Ma'am Pinky, and good evening to all your televiewers and listeners. Okay. Magandang gabi. Sir, so in previous interviews, siguro it's best to lay the premise so there's also clarity here. Kasi in previous interviews, you said that there will be an investigation into the SEA Games because sabi niyo po, tama ho ba, bumisita kayo sa Clark at some point for something for the NBI, hindi ho ba? And then you Yes. were furnished, tama ho ba? What exactly was it? You were furnished documents? Did someone call you and say, we need to talk to you? There are alleged irregularities here that I want you to see. What brought this about, sir? Si Vic Relator, Well, napakalaking para mas unggoy. kompleto yung kwento mo, Pinky, no? Dumating ako ng office, paglabas ko ng elevator, there are reporters outside waiting for me. Kasi nilabas namin nun yung result ng aming investigation with Ateneo. Then there's an issue ng grade 4 student na namatay dahil pinurga. Then we have the 59 containers of smuggled to be cigarette, the anti-agricultural smuggling na aming nahuli. Then tapos tinanong sa akin, are there other cases po ba na mga binabantayan nyo ngayon or possible na bubuksan ninyo? Kasi nakita po namin masyado po yatang maraming operations ngayon ng NBI. And parang na-recall ko na sabi ko, yeah, we visited yung Clark City because we have a memorandum of understanding with BCDA na bibigyan kami ng 70 hectares for the NBI Academy. And incidentally, we were pero lumapit sa amin and we got documents regarding the issue nung Yes, sa time mo lumapit. sa Fiogdo. Sabi ko, Sige, binto ka lang. Unang-una po, bakit po inabsuelto ng ombudsman si Vince Dizon, na si Vince Dizon naman nagpatayo ng lahat ng building diyan. So ngayon isasama mo si Vince Dizon? Sinabi mo nung isang araw na walang pangalan na lumalabas si Peter Cayetano. O ano ngayon? Bakit ka naman mag-istorbo ka kasi i-interviewin ka bukas, i-cross-exam ka ng abogada ni Sara? At sigurado ako gigisahin ka ni Alan Peter Cayetano tsaka ni Pia Cayetano. Sigurado ako dyan. Ay, nako. So, itang mga utak, I am trustworthy, utak niyo, walang kwenta mga utak niyo. Utak kayo, kinakampihan niyo pa yung magnanakaw. Believe ako sa inyo. Vic Relator, tinakampihan niyo pa magnanakaw na si BBM. Believe naman ako sa inyo. Ang kapal na mukha niyo. Okay, Dudis Davao. Sinasabihan niya si I'm trustworthy na napakabubo. Kaya mahilig mo salita na walang marites, walang ebidensya. Sa bangag na unggoy. Okay, so ngayon, ano pang ibang ginagawa na pang-unggoy sa bayan? Ito, basahin natin yung sinabi ni Robin Padilla. Sinabi ni Robin Padilla kay Rear Admiral J. Tariela, huwag mong i-twist ang salita namin, ang salita ko. Sabi ni Robin Padilla, the senator and his office have already condemned the offensive AI-generated video circulated by Chinese media. That position is clear, but condemning Chinese propaganda does not mean we should remain silent about the use of inflammatory caricatures and wartime propaganda tactics by our own government officials. As an officer serving under the executive branch, sabi na Rear Admiral,
Ben. Si Tariela ay may responsibility na lampas pa sa social media na engagement. Dapat ang mga salita niya ay dapat isipin niya na mayroong consequence ito sa diplomacy, sa national security at ng mga seguridad ng mga Pilipino. So, Senator Padilla's point remains defend our sovereignty, condemn insults against Filipinos, and stand up to harassment in the West. But do so responsibly. Patriotism should not be reduced to a contest over who can provoke the loudest reaction. The West Philippine Sea is a serious national issue. It deserves strategy and statesmanship, not personal attacks. Puro lang kasi naman, Jay, alam mo, Jay Tariela, puro ka lang kasi, gamit salita. O, tigilan mo na yun, gumawa ka ng ibang strategy. Paulit-ulit ang sinasabi mo, mabili. Alam mo, wala akong pakialam kaya tawagin akong unggoy. Huwag lang ngiwi. Huwag lang ngiwi. Ito, si ngiwi, oh. Tingnan si Boy ngiwi. Yan, oh. Bakit kaya nangiwi? Yan, sinabi ni Attorney Chico. Basahin natin. Yan, sabi ni Attorney Chico, hindi masyado affected yung mga politiko sa issue ng pagtawag ng unggoy sa mga Pilipino kasi sila mga buhaya. Hindi sila unggoy, buhaya. Ay, ito pa si Kano. Ano pa? Ito pa isang ayaw tawaging monkey. Si Kiko Pakilinan. Ay, tapos sino pa? Biro mo sa nangyayari sa mga ganon ay tingnan mo si Bongbong Marcos. Wala siyang ginagawa kundi ang magpatuloy patuloy walang action. Ito. O, tingnan nyo ang rating ni Unggoy. Unggoy na bayag. Unggoy na bangag. O yan. 45% ng Pinoy ay ayaw sa kanya. O yun. So anong guess ninyo na sasabihin niyo sa SUNA? Itong guess nila, oh. Mahiya naman kayo for 354 days na. Wala pa ring mastermind na nakukulong. Ibalik ang mga pera ng taong bayan. Grabe kayo. Okay. Hanggang dyan na muna tayo, ha. At siguro, mayroon pa tayo iba. O ito, ipakita ko muna yung overwhelming na trust and confidence ng Pilipino kay Inday Sara. So, alam mo, lalo silang gumagawa ng isyu kasi nung nakita nila, kabaliktaran ata yung i-impeach si Sara. Ang lakas-lakas ng dating. Ayan, 58% ng Pilipino nagtiwala kay Sara. Paano pa natin yan baliin? Yan. Paano natin baliin yan? Di naman namin inimbento yan. Para kayong si Mamalisya, may malisya. Lahat ng mga anti-Sara, anti-Duterte, may malisya. Ay, nako. Ano pa ba natin? Ito, ikat natin si Ido Manzano. Okay.
Dali medyo naantok tayo. O ito, ano pa bang ilabas nating iba? O ito, wag niyong kalimutan, no? Lahat na lang ginagawa na lang, inuunggoy tayo ni BBM. O ito, tingnan niyo si BBM. Ayan. Lahat inuunggoy na tayo. Ayan, tingnan mo, wag niyong kalimutan. Naisip na ng administrasyon ni BBM ng mga ninakaw nila sa kayamanan ng taong bayan. Bakit ang tao hindi makapagsalita? Mga institusyon ng ating simbahan, ba't ayaw magsalita? Tawagin nyo ito na spade. Kung spade yan, tandaan ninyo, may bigla lalabas na malaking rally. Bumba ito. The big one na rally na nakikita ko, hindi ko alam kung kailan lalabas. Pero mayroon the big one. At 241 billion na 2025 GAA illegal insertion sa national budget. 117 million galing sa Philippine Deposit Insurance Company na hindi pa rin naibalik. Kinuha nila. Yung 62 billion na SSS funds kinuha nila. At 62 billion na Land Bank of the Philippines funds kinuha din nila. 89 billion na PhilHealth funds binalik lang ang napigilan sila sa 29 balik ang 60 billion pero hindi dapat dinubli nila kasi ang binalik na sa pera ng PhilHealth yun ang galing at every year mayroon kayong obligasyon magbigay. Ibig sabihin yan po ang puntos ni Dr. Lacson na ninakaw pa rin ninyo ang 60 billion, hindi nyo sinauli. Kasi yung budget yung na 2026 binigay nyo ay galing yun sa kasalukuyang kita sa syntaxes. Nako. Alam mo, nais ko lang po may paliwanag sa inyo. Ano ba yung sistema ng PhilHealth na para magiging kasiya-siya sa buong Pilipinas? Mamaya sabihin ko sa inyo, banggitin ko lang 250 billion pa na Maharlika funds. Ano nangyari sa Maharlika Company? 129 million sa gold reserve na binenta ninyo. 500 billion. Actually, hindi na 500 billion. Umabot po trillion ang flood control projects. Sa ngayon po, ladies and gentlemen, nakarecord na po na si BBM po ang pinakamalaking utang, presidente na nakatala ng pinakamalaking utang sa Pilipinas. Grabe. Mas malaki pa kay Marcos niya. Grabe. Ito pang iba na mga kasama kakampi niya, mga bendalo. Ay, nako. Ngayon, baliwala sa kanila yung paghihirap natin. Marami na po nagsasara. Ito naman, ipakita ko yung isang ogag na to na Melvin Matibag, Pati kasama niyang asawa niya na kurap, katabi niya. Ay, pakita ko. Ito yung ng unggoy. Anong unggoy yung pinagagawan mo, Matibag? Ayan, ang asawa si Rose Ann, Representative Maria Ann Garcia Matibag. Grabe, ako'y nalulungkot. Bakit? Kamukhang-kamukha ng tatay niyo. Kasi ang tatay ni Ann Matibag po ay kaibigan kong matalik na dating si Piskal Renato Garcia. Naku. Siguro kung gising lang ito kung buhay lang ito si Piskal Renato Garcia ng Parañaque, sasampalin niya siguro yung anak niyang ito. Puro ito pag nanakaw lang sa San Pedro Laguna na bilang kongresuman. Grabe. Tapos mag-imbento ng kaso laban kay Mike Defensor. Ikaw naman, Rimulya, hanggang ngayon, kwento-kwento ka lang ng kwento. Paliit, kunti na lang, malapit na doon sa kaso laban kay Romualdez. Saan ang malapit? Hanggang ngayon, malapit pa rin. Malapit na malayo. So near yet so far. Yan ang tawag sa English. The most corrupt ombudsman I've ever seen. Si Rimulya. Grabe. Sindikato ngayon, hindi ombudsman yan. Kaya nga,
ay himukin ko pag si Sara ng presidente, ipa-impeach yan. Para mapalitan, kailangan mag-apply ako, gusto ko ako magiging ombudsman. Pag ako mag-ombudsman, lahat masisiyahan, lahat ng Pilipino. At bago ako mag-close siguro, ay nais ko lang din, may naisip po akong solusyon sa ating problema. Ang number one problem kasi natin attorney, sa ating bayan, yung hindi maganda ang sistema ng katarungan natin. Ang sistema ng katarungan natin ay binabali ng mga unggoy. At mang-unggoy ang mga unggoy. So, may pera ka lang, hindi ka na makasunting. Naman si Joel Villanueva, kakasuhan na ng plunder, hindi na natuloy. Tingnan mo si Chis Escudero, kakasuhan na ng plunder, hindi natuloy. So ano ngayon? Ang solusyon dyan. Ang solusyon ngayon, magpalabas po ng rules of court. Pagagawa ko ng petition sa Supreme Court, unilateral petition. Kagaya po ng ginawa ko noong 2008. January 2008, gumawa ako ng unilateral petition sa Supreme Court na baguhin po ang treatment ng court para sa every conviction sa libel. Kung kahit sinong ma-convict ng court sa libel, pinitisyon ko, attorney, na huwag ng parusahan. Total, may choices naman ang court kung parusa ay kulong o multa. Hiniling namin sa National Press Club bilang ako po advisor ni Roy Mabasa na presidente ng National Press Club noon, ay nag-successful po ang aking petition at inaprubahan po ng Supreme Court. 15 justices sa Supreme Court pumirma na mula nung napalabas sila ng Circular 08-2008 na kung saan sinasabi, ina-advise na sa lahat ng judges, huwag na parusahan ng kulungan lahat ng media men. Ang mali, doon ang nagagalit ako, attorney, alam mo no? Ang unang nagbenepisyo sa aking trabaho, pwede ko tawagin ninyo na ang tawag doctrinal. Tapos ang unang nakatikim niyan ng biyaya ay si Christy Fermin nang kinonvict siya sa kasong libel na sinampa ni Annabel Rama tsaka ni Eddie Gutierrez. So pinarusahan na lang siya ng fine. Ang ikalawa na nakabenepisyo sa aking ginawa ay si Erwin Tulfo. May 4 counts of libel siya na sinintensyan siya. Yung panglalait niya sa isang abogado ng taga-Pangasinan na nagtatrabaho bilang intelligence officer sa Bureau of Customs. Kaya tinitira niya kasi may gusto niya mabibigyan sila ng 600,000 a month sa customs. So tinitira niya si Attorney Carlos Dingso. So na-convict si Erwin Tulfo at imbis na kulong ay dahil sa aking Circular 08-2008 na trabaho ko ay multa na lamang po ang pinataw sa kanya. At ang pangatlo po na nagbiyaya dyan sa aking ginawa ay si Rapi Tulfo. Na-convict din si Rapi Tulfo at multa lang ang ginawad sa kanya. Dahil sa Circular 08-2008 na trabaho yan ni Toto Causin Tirador. So, may magagawa ko ng petition ulit. Ang petition ko na lang ngayon para mapabilis po yung mga proseso sa korte kung ayaw ninyo ng jury trial kasi pinakamagaling po ang jury trial. So, dahil dyan, actually, Jaime, guys, ko lang sabihin sa iyo, hindi lang po journalist, lahat po, pati hindi journalist, kung maksintihan sa libel, ay mabibigyan din ng biyaya na multa na lang. Kagaya po si Jojo Soliman na sinintensya ng libel sa pagsira sa katauhan ng kapatid ni Manasseh Carpio. At nanalo yung kapatid ni Manasseh Carpio na nag-usap kami sa branch 19 ng Quezon City. Ako naman, ang aking kliyente noon ay si Mr. Wilbert Tolentino na ipanalo ko ang kaso ni Wilbert Tolentino. Tapos katabi ko si kapatid ni Manasseh Carpio at napanalo naman niya sa kanya yung kaso niyang libel laban kay Jojo Soliman. So,
galit siya dahil kasi ang parusa ng RTC Branch 90 ay Quezon City yun, ay multa lamang, hindi na parusa. Cyber libel yun nagiging doktrina na sa ngayon yun. Ay mga bar examiners, tandaan ninyo, ang cyber libel ay pwede na rin na multa na lamang ang iparusa. Yan ang doktrina sa kaso na People versus Jojo Soliman. Ang isa naman na doktrina dyan, natandaan ninyo mga bar examiner, Causing versus People, na kung saan ang cyber libel ay pwede lamang isampa sa loob ng isang taon mula nung sa araw ma-discovery ng biktima ang nakapost sa Facebook, sa Instagram, o sa YouTube, o kung saan man sa online. Yan ang na-contribution ko nung ako ay may lisensya pa bilang abogado. So, ganon po ang aking contribution sa larangan ng press freedom. So, ang aking gagawin na ngayon na petition po ay ganito. Hingiin ko sa Supreme Court na maging strict na sa mga timelines. Hingiin ko na lahat po na mga kaso, criminal man o civil, dapat may timeline na stricto na, magdesisyon na ang judge every time limit at wala ng extension of time. Persahin ang lahat ng judge na magdesisyon kahit hindi sila handa. Kasi kung magkamali man ang desisyon, dahil kulang-kulang ang oras, bahala na po sa apila maghabol ang natalo. Ganun ang gusto ko mangyari. At next, attorney, ang tulungan mo ako dito, hingi tayo sa Supreme Court na ang lahat ng judges sa tuwing magpresenta ng testigo ay gagawa na kagad siya parang logbook. Anong ilalagbok niya? Ilalagay lamang po niya sa kanyang logbook sa kada witness ang may desisyon na sagad kung naniwala siya o hindi sa testigo. Kung naniwala siya, isusulat niya. Nakalagay kung anong petsa at oras niya nilagay. At hindi na mababago yun. Tapos kung dumating na sa araw na magdesisyon na, ipunin niya lahat ng kanyang logbook ng kanyang judgment for every issue. At doon na lang siya magbabase. At this time, masiguro natin na wala ng bentahan ng desisyon. Maraming salamat po, mga kababayan ko. Ang aking asawa ay aking unahin. So, Jaime.